praise the Lord. Dalayaw ng atong Ginoo. Nagpasalamat kita nga sining gabi. Yari kita liwag. Paagi sa kaluoy. Kagrasya sa atong Ginoo. Praise God. Kita niya balik sa sining balay. Alam kuhanan. Praise God. Nga nagatuo ka nagasalig ka sa sining gabi. Madayon ng Diyos. Magkalapamulong sa atong bunga. Pinaagi sa iyang pulong. Nagpagkataloon sa iyang alaga sa sining gabi. Praise God. Hagigam ka na dayon ng Diyos kung maayo. Kung makagrant sa atong mga desire. Subo nga ini adlaw sa pagkasimba ng Diyos. Nagyari ang pulong na diin, nagkasinig siya di ito at tatlo nagkatipon. Hallelujah! Yara siya sa ilatwa. Praise God. Subo na kinalawang nagkatuturan, ini pagkilaliputan. Praise God, ini isa ka balaanong ng tuhaton. Kinasimbata ang Diyos kagamahanan. Hallelujah! Nagkabalo kita nga wala may natago sa natabangan. Nakilalaan niya ang tagsa natin ka mga panginahanglan mga inigma. Sa pagkani ang aton, praise God, kabuhi sa unahan na balas sa Ginoo. Iya kita i-please din na sining pangalagad sining ulihing mga panahon. So praise God, believing that this is the will of God that we're here tonight. Amen. Pagkadaulat kita sa magpaturan, magkasulog kita sa itong servisyo. Hallelujah. Hanggang indo kita magturan as to open our service this evening. Let's open the service with the song. Hallelujah. Again, let's clap our hands to the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's open our song, our service tonight with a song. I'm preaching on higher ground. Amen. Hallelujah. We believe that the bride is already home by the message of the hour. Hallelujah. Hanggat sa mga na natural tayo sa spiritual. Kung kita mga bindi spiritual, ang natural na bindi kinahanglan siya mahinog. There is no other way na matuto ang isa ka bindi. Mga hinigugma. Mabalik siya sa original seed. Amen. Kundi ang sidlak sa adlaw. Sanak sa adlaw. Same thing spiritual. We must stay in the presence of the Son. S-O-N, in order to be ripened. Amen. Yes, hallelujah. The bride is perfect. Hallelujah, but the bridegroom is not yet perfect. But by the grace of God, hallelujah, he can be perfected by the perfect word. Hallelujah, of our age. Hallelujah. Again, let's come our hands again to the Lord. Hallelujah. What number is that? Number 30. So higher ground. Hallelujah. I'm freezing on in our way. Hallelujah.
day to offer. Yes, we thank you, Lord, for your goodness and mercy. Lord, faithful God, we serve. We are not worthy, Lord. Look unto Jesus who made us worthy. Lying in the cross of Calvary of God. We made perfect. Hallelujah. My own sacrifice, Lord. Hallelujah. Lord. Give us, Lord. Hallelujah. Lord. Should coming. Pagpagayon mga nagugmang, praise God. Dugang kita sa pinag-ambahan before natin ibalik sa ihatag sa atong mga pastor para sa mensahe sa Diyos sa atong kagabiyon, isang kagabiyon sa atong panimawa. Amen. Ito na ba ang kinambahan ng Jesus is the one, yes, He is the only one. Song number 81. Yeah.
go. Just because He loves you so. Amen. Hindi mo ba sa mo tunaw sa atong Ginoo sa atong pagpangalangkap sa iya. Madamo ka ang mga pangalan sa mga pagsulay sa kabuhitan. But by His grace, hallelujah, you speak and reclaim, believe that you are part. We're one of them. Hallelujah. Those clouds, hallelujah, will have to go because He loves us. Oh, we bless you, Lord. We thank you, Lord. For that song, hallelujah. Mga nato na natin sa pagkuha sa ito mga love of praying for this service tonight. Sing that song. I keep falling in love with you. Hallelujah. Speak my
with Numbers chapter 23. It's with verse 5 up to verse 9. And the Lord put a word in Balaam's mouth and said, Return unto Balak, and thus thou shalt speak. And he returned unto him, and lo, he stood by his burnt sacrifice, he and all the princes of Moab. And he took up his parable and said, Balak, the king of Moab, hath brought me from Aram out of the mountains of the east, saying, Come, curse me, Jacob, and come, defy Israel. How shall I curse whom God hath not cursed? Or how shall I defy whom the Lord hath not defied? Verse 9, and the atong lang sigutay nga attention ni Gabi. For from the top of the rocks I see him, and from the hills I behold him. Lo, the people shall dwell alone, and shall not be reckoned among the nations. Ako basang sa Cebuano, ikot kita naman ko. Og si Jehovah nagbutang og pulong diha sa mapa ni Balaam, og niingon, bumalik ka ngadto kang Balak, og mao kini ang gasulti mo. Og siya mibalik ngadto kaniya, og kaniya karon siya nagatindog gaduol sa iyang halag ng tinulog. Siya og ang tanang mga prinsipe sa Moab. Og siya migamit sa iyang samlingay og niingon, gikan sa Aram si Balak nagdala kanako, ang hari sa Moab gikan sa mga kabukira sa sidlakan. Umarika, itunglo ako kang Jacob. O umarika, hagitan ni Israel. Unsaon ko kagtunglo, kagtungwala kagtunglowa sa Dios. Amen. O unsaon ko paghagit sa kasuko, kagtungwala paghagitan ni Jehovah. Verse 9, dunod ganina ang verse 9 ang taga-atensyon. Kagikan sa kinatumyan sa mga kapangpangan, ako nakakita kaniya. Ugikan sa mga kabungturan, ako nakatanaw kaniya. Aniya karon kana, may usa ka katawhan na nagpuyo nga naginusara. O dili pag-isipon ubang sa mga naso. Let us pray for Amahan, salamat sa imong pulong ang mga nabasa. Kini o Diyos, nahangon sa imong katawan, kaniya ito sa dugay na kayong panahon. Ang katawan sa Israel, ni imong pinili. Pagkat kini adunay hulagway, na nagtudlo ni among ulayong mga adlaw. O Diyos, unay kami sa panahon na wala kami kini Diyos gilo mag-ikiktar na mauna kini ang malangkad to sa tibok naong sa yuta. Kung ini gitawag gino nga pandemic gino. O kami o Diyos gino katawhan, wa kami lain kung amuang o sisaron ang among kinabuhi. Kung sarang gutlang ini sa kalibutan, wala na kami arang ma-disuan, makatag na mo kamipon, makatag na mo paglaong, kasiguruhan, mga imong mga pulong. Lord, adto kay katawhan sa kalibutan karon nga imuhang aduna kay kubinan kanila o Dios. Sama niya mong imasa karon ang Israel. Dili si Balaam makatunglo. Kasayon siya nga ang imong gipalanginan dili ni sarang matunglo. Di ang imong natunglo dili na sarang mapalanginan. Daw o Dios, kini mao man Lord na hulagway namo ang Israel. Daw imo kaming tabangan ning mga adlaw. Now we will not give attention, Lord, to the things that are earthly, but rather let us turn our attention to your word, wherein we will find instruction and, Lord God, leadings, how to think right, that we will be established and edified in this troublesome time that we are in, Lord. So thank you, God, tonight. Though we be few in numbers, but Lord, be with us. Let your Holy Spirit move by the inspiration of the word that is planted in our heart, that we continue to serve you, Lord, stand on our faith, O God, strong and firm, serving you until we take up the rapture, Lord, that you have promised to your church. This is our commitment to you tonight. Huwag naman makautulan wala doon, upod naman, dahil lunchtime siguro, ala sila narantaw, ang mga nagagawindong, na ikaw masabi sa panulanginan. Ang may ginabat siyang silawas, bisa sila ilsing ang mga utod. Nung dumas sila ilsing, dumas siyang ang mga utod, kung sa ikaw ang magdagpan, among nanubulong sa among mga walakihan. Pag sa iban pa nun, hindi naman ayan nakilala, kasi ikaw ginahinanlan siya, lawas nun nga panalangin,
Kilala mo sila, Lord, sila kung ihimos sa mga anak. Nahiwa kami ngayon laon sa malipad, pagkalay na ikaw naman amay, hindi malipad sa iyong kamadaan. Kung salamat ng Diyos, pagkaman ng Ginusali, ginutog yung tanan, sa mga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sinigang di gamay lang ang panguna-una ang ato ipatangan kapag kamay pa na makatagin sa ato sa mga encouragement at pangako sinigang di. Sino siya itong aton interfaith meeting na yan? Sino ang naka-live stream sa itong Monday sa WMO Apostolic Church of Sagay? Wala, no? Outside sa among ato dito. So, ito kami dito, namely, inyong pastor, si Brother Fred, si Manoy Abby, si Brother Dave, Brother Jethro, na pulamanhon ni Darling. Dito kami nag-attend sa interfaith. Bisan ako, kung ako ang pag-tutukan, kaya ako ang ginawa nagtugod siya sa ano. Kaya ako ng meeting, ika-4 na to siya. Ang una namang meeting dito sa Cadiz, Samuel, malapit sa pelikulan sa Anti-Message, may Pastor Mario Morales na kilala ng Pastor Mario. Paano kami kabilog ng mga pastor? On strictly speaking, 4 lang kami. Kaya kayo doon, kaya ako pastor na. 5 kami. Ang nakasimbol dito, si Brother Ili Ayore, si Daniel, Brother Fred, si Indy. Original na si Indy, nag-attend, mayroon may kunak. Mayroon may kunak, big-post nila sa interfaith. So, ang mga kasimple ang tipo. Balay lang, pupo na kami. Sa sala, na may-ari ng bahay. Ang original na tao na instrumental na kining meeting na yung namin. Mabuso na right things at the table. So, after all, wala pa rin sila mga person namin, patronate. Wala man ko lang ito yung concept. Nalisyon ng excited man sa history, meaning among interfaith. Interfaith ka nakalain pagtulong pagtuo sikta. Ano na to? So, Brother Ismail, nalipat ko siya apelido, Ismail, CBT Adventist na siya. Isa lang ka-alam na ulpot siya to sa balay ng Manifest sa Cadiz at iyaging pahayag na siling niya. Gusto ko sana yung Brother Fred na dito sa Cadiz, magkaroon tayo ng pagtipong-tipong ng mga pastoran. Kahit iba-iba ang ating pananampalataya, pero kung kaya natin magtipong-tipong tayo at in particular, pag-aralan natin ang aklat na Daniel at saka aklat na Revelation. Kasi sabi ko sa ating mga kasamahan sa aming grupo na CBT Adventist, although when I heard that, I told myself, well, istigay kiling dito. Kasi sabi niya, ang tagal-tagal na namin, Brother Fred, alam mo lang kami pansin na ano sa pamundan ng Revelation na. Kaya sabi ko sa sarili ko, isitiling dito. Dahil I am reading a lot of books of the CBT Adventist, and CBT Adventist definition has a great deal of study about the book of Daniel and Revelation. And I told us that perhaps this is his way of evangelizing other people into the Adventist faith. Parang din na kanilang may bahagi ang kanilang pananampalataya, paniniwala sa Biblia sa ibang tao. Kaya si Brother Fred, sige, kung sino kakilala ng Muscadis, try to tell them about your purpose. Because as for me, I will assure you right now, I am for it 100%. Time is short, so how will we spend our strength, our energy, our time? If it be for the study of the Word of God, we group together, we talk about the Bible, that's a very worthwhile course. I am with it, but it's not so. Sabi ko nila, that's the first time. Ito lang kami,
tatlo yung just simple believers at apat ang mga pastor. And right there, I was able to share tatlong aklat. Dala ko kagad ang tatlong aklat na church edit natin. At sabi ko na, would you allow me to share with you our books in our church? Sabi ko, wala ko lima pastor kayo. So I gave it. But at least I feel fulfilled and contented that I was able to share. Amen. Kahit parang initial lang, parang factor mo na lang at-share sila sa ating what we believe. So, the book, it's up to them how they will respond to the book that is in your hand. So, nakasaan ko sa sundan. Saan na sundan? I was not expecting na ang second meeting namin dito na mismo sa Sagay City. Doon sa paralan mismo ng mga Seventh Adventist. Napakaganda na kanilang gusali. Ito may sentyo. Saan ito ang Panginoon? Dahil alam ninyo, kung tayo ng sabi, hindi ang ating pag-aaral. Mali na din na specifically unbuild or make a series of teaching about the book of Daniel. Kung yan kanya ay medyo kung baga sa common story from jab-jab lang ba? Na ganyan. Sabi ko, kung tingnan mo sa kalma ng mga bata, parang bihado ka yung dalawa-dalawa. Kasi alam mo si Biniagay, meron din silang tinuturing na propita. Itong babae din si Manchester Ellen G. White. Kita tayo, alam natin si Bernard did not stick with the study of the Revelation and Daniel na parang chapter by chapter. Hindi ganun. Kaya sabi ko, magigiliti lang dito ang aming material sa Bible. At hindi ba pwede mo basahin mo sila ng course o ni-practice it. Kasi kung tatanungin ka, hindi siya binasa mo susunod, parang hindi ka rin pamilyar na scripture yun. Saan mo yun? O hindi naman proper sabihin mo sa aming proper. Although alam nila na sila ay nag-quote. Amin yung mga author, ganda ako sa Facebook. Ang mga churches sa Seventh Adventist, tulad ngayon, they are also quoting, isa nila kaya we are doing, kami mga ministry dito sa internet. We read the Bible, we read the spoken word, we are learning this. Talking about a particular verse to pair, ipalis mo yung scripture sa quotation. Kaya, I said, hindi naman sila na offended kung ganyan gagawin yung meeting namin. So, no. Ang apostolic naman, ng mga Pentecostal, iba naman kanilang, sabi si paniniwala. Everything that you say and believe and hope for in the kingdom of God must all be based on what is written in the pages of the Bible. Kaya, doon sa sambahan mismo ng Adventist ang pangalawang beses. Pangatlo, nasundan pa rin, so twice nasa Seventh Adventist. Sabi ko, itong si Isner, iba itong nasa puso, talagang seryoso siya. Imagine, that is a very strong organization. Gagamitin pa nilang usali para sa meeting na hindi naman pure Adventist ang lahat. So, it was done. Pag-business namin, si Mother Dave, nandun ka rin sa first meeting dito sa Adventist, which is the second time sa interfaith na meeting. So, siyempre pangatlo, pang-apat na ito yung last. Pang-apat na kasi Kristiyano sa college, dalawa split sa Adventist. Ikaw pa, pang-apat na ito katong seksyon. At ang dami, ang dami namin. At ang majority ng attendance ay apostolic. Dahil ang kanilang binyo ay samahan na kalang kasama. Kasi kahit nasa live training, nagparinig ito sa pasusun siguro, I could not say, wala na ako mapuntahan pang sasabihin. What and how else could I say tungkol sa kanyang kalagayan niya? That's apostolic siya. When in fact, Pastor Jose Hankin, long in coming here in our church, he has been with us for a considerable period of time. Kasama natin siya. So he has been with a lot of meetings in the meantime. He has been close to a lot of missionary coming from America, especially the WHO people. So, in those days, ito naman sabi natin, ito yung lumabas sa denomination na pumasok dito sa internet. So ngayon, kahit na hindi naman yung talaga na itabi ang
mensahe. Si truth is, kami nag-meeting, ang aklat ng civil sales, hindi ko nakita mo eh. Aklat ng civil sales ay nasa misa, saan nakaupo siya, bilang post, nandun. Kaya parang napakahirap salitain, sabihin kung ano sa meron. But as far as the eyes can be well declared, talagang kanyang, yung sinabi ba na, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Eh, di ngayon, kahit sa kanyang mga live streaming, sa kanyang mga post, ay apostolic ang kanyang palaging kasama. So, ano siya ngayon? Apostolic one is yan. Kasi pero yung pag magsalita siya talaga maramdaman mo, nasa ang puso pa niya sa amin, sa akin, sa dati, that's what the meeting. At mayroon sila invited from Talisay, imagine na, natutulan, kagawan ng Talisay City, City Councilor, kagawan ng Talisay City. City Councilor? Kagawan na po. Kagawan, kaya ang sa barangay, yung Paglugsyon. Sangguniang Paglugsyon, ano? Ispi. Sangguniang Paglugsyon. Ispi. Sumalat na City Councilor. Design sa City Councilor, abogado pa participation. And perhaps we are the same at in age, pala sa edad. So, nang tapos na siya mag-deliberate, kanyang deliberation na yung topic ay it's about salvation. So, hindi ako nakapagsimula, simulang mag-deliberate, hindi ako nakaupo. I went back home to eat my lunch na ito yung prepare ko naman after bago ko iwanan. So, nang simula na siya doon, hindi ako nakarinig. So, I was there, so may idea ako ng kanyang tinatalakay na topic ay about salvation. Sino na nabi din ay nakahabulin ng kunting mga sinasabi niya. Pagkatapos, binuksan ang answer, na questions. Although sino ay nagkurso sa sakilan, kung sakaling ano mangyari mamaya, turutan mo akong mag-ask ka ng question. So, why not? Sabi mo lang sa paraan na it should be done in a way na ano na. So, hindi ko sa video eh. I'll go by this. Kaya lang, nagtanong sino na sa taong yun, imagine, parang anak, hindi lang agad siguro ako. Siguro, kung may ako ng pastor na dito, mas matanda ka pa mga ako nila, matanda ka mga ako nila. Para kung sa edad, diyan compare. So, nakagtanong si Nonoy tungkol sa, ito ang tanongin ko ni Ate. Ako ay nagpasalamat na narinig ko tungkol sa plan of salvation na nasali na doon ang baptisyon tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako nagpasalamat ako sa pangalan na yon, ako na baptiso. Ako naniwala na aking mga kasalanan ay napatawad na. At ngayon, ako dito na, nagsama ng Panginoon. Ang tanong ko lang po ganito. Ang Jesus parang pinag-aral ninyo, at Jesus na pangalan na ibinatiso sa ako ay parehas sa inyo na Jesus. Ang Jesus ba ninyo ay nakatanggap ng banal na Espiritu? Patulis na yung salita. Dahil pastor, nalaman ko, ang Jesus sa Biblia na ang pangalan niya ay yung nabatisuhan ako, ay nakatanggap ng banal na Espiritu. Sabi ng pastor. Bakit? Meron bang mababasa na si Panginoong Isus ay nakatanggap ng banal na Espiritu? Pagkarinig ko, sa totoo lang sabi ko. Hindi pala ito nagabasa. Kung sakali nagabasa, hindi pumata sa kanyang pag-iisip ang kapahayagan. Kaya, in my heart, kung kanyang heart, medyo mayroon akong awa sa kanya. Kasi, hindi ko sabi ko sa sarili ko, napunta ito mamaya sa masamang ang gulo, kung tao ko ngayon mamaya. Kasi bakit magbasa ba? So, I will not say na hindi mapalaala ng banal na Espiritu ng Scripture, to be sure na well-guarded ang ating representation sa end time. Kasi sa ating representation, parang panel. Ang apostolik, marami sila. Kahit isa ang tinanong, pwede ibigay sa iyo kapwa, apostolik pagsaka para gihado siya. Sinunod kahit na, hindi ko na alam kung
ang scripture na gusto kong magbasa ay nasa kanyang pag-isip, wala. Tumisyon, binuksan ko Bible ko, binigay ko Pinoy, okay, basahin niya. Ang sabi ng pastor, bakit? Mabasa na sa kanyang isun, nakatanggap ng banal na espiritu. O, ito na siya may basa. Buksan ko bigyan yung Acts 33. Ito ngayon ang ating pag-aralan, ha? Let's open our hearts that may God share to us something tonight to remind us of His goodness. Dahil sabi ng Biblia, it's your goodness that leads us to repentance. And the truth is, through the years that I am serving the Lord, it is one of the Bible verse that guides me in the way that I offer my life to Him. It's not much of the preaching of the pastors before when I was yet a believer. It is not the rebuking over my faults. It is when I see God's goodness guiding me. Not only in the natural things of this earthly things that God provided me, that I am so thankful and full of gratitude to the God of this earth, but His spiritual blessings that He gave to me. Seeing that the world is in utter confusion and deception when it comes to the Word of God. At ito nakasalalay ang ating kaligtasan. Alam natin di ba ito, huwag mong dagdagan, huwag mong punaan, huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Kasi alam na anong mangyari kung gagawin mo yan. Tanggalin ang tagalan mo sa akad ng buhay, ang lahat ng mga salot dito, ang hampat ng dimension, ay matayo. Kaya you have to give much attention and more attention to the Word of God rather than on these temporal things. And then that will bring discipline to you. Discipline and gratitude. Amen. For the Bible put emphasis on giving, thanksgiving to the God every day. This is the word of God. Give thanks unto the Lord for this is right. Okay, so, kuminsan yan, banatan ng Panginoon. Salamat ng Panginoon araw-araw. Parang dating ay parang hindi nagbibigay ng pagsalamat ng Panginoon. Ganon. Pero pag tingnan mo ang kabutihan ng Panginoon, hindi lang sa natural as I said again, but on the most, Jesus said to these people na hinahanap natin, sabi na, o huwag kayo magpapadalo. Ayun yung pagkabot na yun. Ang pagkain, natural na malalanta, na madunong lamang, kundi yung hindi malalanta na aabot hanggang sa buhay na walang hanggan, na ibigay sa inyo ng anak ng tao na siya. Ibig sabihin, it is a much more noble endeavor, mas higher ang quality ng iyong desire kung bigyan mong mas mabigat ang salita ng Diyos kaysa mga bagay-bagay ng salibutan. Kaya, yun, ibigay ko. Sige na, masahin mo na. Ano ang rinig natin dyan? Ano ang nabasa sa Acts chapter 2? Acts chapter 2, verse 33. 32 muna ba? 32 muna ako pang... Starting from verse 32. This Jesus that God raised up, we all are witnesses. Verse 33. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, He hath shed forth this which ye now see and hear. Tingnan naman si Adam sa mga Angelical. Nakalawat yung medyo ito parang espiritu, wala? Lawat. Tumisas aman. Hindi mag-yun karong gabi, hindi mag-yun real with the Bible teaching. So, I could not provide you with all the scriptures orderly read from the Bible because that would appear to be a teaching and I don't want to do it tonight. This is just next week lang to. Pag-encourage sa iyo, pag-paalala sa atin sa kamutera ng Panginoon, dagdag kalaman, may daily scriptures. So, yan. Chapter 2, masahin niyo si Buhano. Kasi, bumit siya, karap ito ang, hindi kinulat, lagi ka nag-tiring. Kining maong Jesus, ibanhaw sa Diyos. Dito, magkaproblema din dito, ay ano ang mga mutulit, kung di ko kailan dito hindi mo nagkabang-bagabang. Ang kanilang Diyos ay binanhaw, ay binuhay mo ulit. Kasi ang mga apostolik uwanis, pag sabihin mong Diyos, Jesus na yan, yan ang lahat, wala na iba pa. Siya ang Ama, siya din ang
banal na Espiritu. Which God did not reveal Himself to me that. Hindi ako makapaniwala na ang ipinakilala ng Diyos Ama na siya ay si Jesus mismo. O siya. Hindi niya yung ginawa. Walang sinabi ang Diyos Ama sa Biblia na sinabi niya, yan si Jesus, ako yan. O sabihin ni Jesus, ako ang Diyos na Ama. Hindi ko mabasa. Kaya kung spiritual ka, huwag mong baliwala lang ng parang light lang ang pag-take mo dito. Ito, mabasa. Busa samit na hituboy man siya nato sa tuo sa Diyos o gikan sa mahal nakadawat sa gisaan ng Espiritu Santo siya rin ko kunin ng inyong nakita o naluhog karon. So, ingot, sabi na may-ali. O sige, para maging malinaw sa atin, kung mayroon si Juan Bible dyan, ilong mo, bantayin natin. Binasa, doon sa misa mismo, nandoon si Pastor Posisyon, meron sa Bible kayo, binasa. Amin niya mention, pagbasa ng Pastor Posisyon, nakita na ko si Pastor, juristic sa iyang pangalan sa Pastor Posisyon. Murag yung sinurog-nuklo, at nakita na ko sa lulang dito. As time progresses, ang ipinakita ni Pastor at talaga, a real elder at talaga worthy of respect. Ang kanyang komposyon ay tangkol ito ng pag-elder talaga na kailang ilistito mo. Kung nakita ko na parang nagdunok siya, ibig sabihin, he was caught unaware. He was caught unaware. There is such a scripture. At napakalinaw man lang at sa kalibre na siya, ang talagang kuha-kuha na ang ibig sabihin na si Jesus ay nakatanggap ng tangako ng Ama na banal na Espiritu. Na ngayon ay kanyang idinuhos sa mga tao nasa Jerusalem. Pagkatapos, dahil marinig mo yung ingay ng paa at ingay ng bibig na nagsalita na ang ipahiwatig ay diskontinto at dismayado. Indirect ko nun o may ay kaya hindi ko nag-turn na 260 o pag-ratan ng nakita ko sino siya at ano ang ginagawa niya. But there is a certain angle makita ko na siya kung ano ginagawa niya. Muna siya gawalay. Saan sa pag-ibano? Pananagwa kung magkakagalog. Sabi na. Ang kanyang kasamahan ng mga pasturi, nakita ko lang na hindi aprobado ang kanyang ginawa. Na right away pala na-pick up ko na parang nahiya sila sa kanyang kasi matanda na lang na pastor. Matanda na siya. At narinig ko yung salita na debate. Debate. Labas. Kahit ng debate pa tayo maya. At the instance, ang naramdaman ko ay awa. Kasi alam ko, yan talaga tayong tao. Kasali ako dyan at sometimes and many times in our life, if we look back, there are things that happen whether by hearing or by seeing what is being said or what is being done. At that very moment, ang ating response ay impulsive. Yung mga-action natin ay dito nagsimula sa laman. Hindi mo talaga pinag-iisipan bago mo sinasalita ang mga salita, bago mo gagawin ang iyong ginagawa. Hindi pa muna dinugulay-gulay kung ano ang consequence. Nakahiya pa sa iyo, makabuti ba sa wala. Hindi. Kaya impulsive. Yan ang nakita ko sa kanya. Wala akong samang naramdaman sa kanya, sabi ko. Kawawa to. Kasi after this na mabalik na sa normal, siya mismo ang makakita at makahalata, mali ang ginawa niya. At kung kanya naisipan, marami nakasaksi, mahiya siya talaga. Kahit si Pastor Kusip yun, kasama na sila. Siya ko ba, Raymond, sa mga kurang. Huwag mo siya magiging anak, kung mo yung istorya ba? Kung mo nagdugay siya na ulian. Kasi tawa pa si Nunoy. Tapulang din Nunoy. Ang napagutan na, kung pastor nakatanggap, ibig sabihin, gano'n sa time na hindi niya natanggap, wala sa kanya go, kasi tinanggap. Kung hindi tinanggap, ibig sabihin may panahon na hindi, wala sa kanya. Dahil tinanggap. Yes or no? Yes or no? So, ganyan ba? Saan ang kastorihan mo sa mga abogado, hindi mo masasakay-sakay, hindi mo pagka sa courtroom na, di hanap natin. Pag napildi ka ng abogado, napildi mo mga kliyente, o di na usap kong presohan, mapreso na siya, hindi ka may buliting siya. So, anak, di ka anak ang mga senaryo. Ingon tuman niya, in the absence of scripture, I will not give an answer. Okay? So, wala, yes, no, pero makita nga, bow down siya na,
Helpless siya sa utara. Wala siyang magagawa sa tanong. Wala nadugang pa. Ako na ginawa ito. Wala, oo lang. Okay na ito na, na-stir up sila. Yan lang ang ating ginagawa. Kasi ang aming concern ay si Pastor Mamano. Si Pastor Mamano, sama natin dati. Ngayon ay nasa balik na sa kanya pinanggalingan ng delivery. Para mahatak natin pabalik. Kung sakaling kung ito, siya lang naman. Opo ka na. Balik ko ito po. So, ganyan ang nangyari. So, pero sa susunod, second time sa kanila pa rin. Patuloy ang paksa ng plan ng salvation. Panglima na. Pang-anim at pang-pito, parang ganyan na eh. Sabi ng civilian sa amin, 2 beses continuous, 2. Ibig sabihin sa kay Pastor Ted, ay 2 din. Take-in na sunod-sunod din ang kanilang taghos twice. So this is the projected na kapitila na by March and April, tayo dito. Nagawag ko sa Pastor Joke, kung baka tayo ba makamatapos sa April ang doon kasi, bago lang, isa kalimutan ko na yung kaya. So, pagkatapos, mayroon sinasabi si Pastor, kaya na ako nasayangan sa kanya dahil merong natural na talino si Pastor. Alam natin, lahat tayo kilala natin si Pastor, may talaga siyang talino, inborn talent at nakakasayang. Kasi kung nanatili sa intan, ang talagang ang laking tulong niya sa intan gathering. Mapakinabangan natin ang gift ng Diyos sa kanya. Marami siya sinasabi, talagang appreciate niya talaga kanyang mga way of exhortation. Kaya lang may sinabi siya na para some sort of remarks kay Nonoy na kailangan pa magtanong tayo. Galit niya. Ako, hindi ko naman isa pinagmalaki. Alam ako natutunan ng kunti sa Bible School. Yung tinatawag na hermeneutics. Ang hermeneutics is the principle of Bible interpretation. Ibig sabihin, pinag-aralan sa Bible School kung paano bigyan kahulugan ang mga Bible verses. Is that so? Oh, you cannot condemn it. Because honestly, kung sino yung original sa na kinuha yun, kahit sa mga Catholic scholars, kung napanilalan sa komentaryo, pag nagbasa ko sila mga writings nila, mga simanta nila, ngayon yung hindi basta-basta. Hindi na ano prophet ba naman na? Try to talk to theologians, especially the Presbyterian people. Kasi kung kulang ka ng study ng Biblia, ay tataliin ka nila ng pagtalit para wala kang magagawa. Even the prophet is familiar of that among those people. Kaya sabi ko, sa heart of pastor, totoo yan sinabi ko. Dahil marami din kong nabasa, talagang sa pagkita pa mas pinbawang kasi hahanga ka talaga sa nilang ability. How to interpret the Bible. Their knowledge. Kasi kahit pastor sila, nag-aaral sila ng law, nag-aaral sila ng yung mga English subject, yung mga maraming klaseng subject pang paaralan secular. Sabi ko, ay lang pastor, hindi ako mapulbis sa si teacher ay nag-aaral ng hermeneutics. Sa Biblia, hindi ko maniwala na sila ni Cornelio ang kanyang mga anak, yung Philippian jailer. Isulado lang naman yung kawa lang naman yun. Nagbantay sa binubuan ni Pablo. Hindi ako kapaniwala nag-aaral yung hermeneutics. Pero unang pagkataon ko na narinig nila yung patuloy ni Pablo, nabuksan ang puso nila, nagtawagtay sila, ibang buhay nila. Okay ako sa hermeneutics, pagpahayagan ka ng Panginoon ng Banal na Espiritu. Yan! Much better there, I have a Bible example. Pablo, Paul by nature and by study and by training was really systematically trained in the Bible. But that was not enough. God had permission to go and preach the gospel by what he has learned from the feet of Gamaliel. He was tutored by the Holy Ghost in Arabia, as read in the Bible, by the sabi na, the gospel that I preach is not of man, but with the revelation of Jesus Christ. So kung yung dalawa ay magkatambal, edukado kay Bible School, God is nalulugod ang Panginoon na payagan ka, bow down lahat sa iyo. Pero sabihin mo na hermeneutics, aside from the revelation, ano ngayon ang labat niya? Right now, what happened? With due respect to this man, sinakita ang kanyang behavior, talaga
working respect kasi hindi siya nagwala. He just sit down right there. He knows how to control his emotion. Na kung kanal ko sabihin mo, dihalo siya. Apo niya lang, basang-bata lang. Talagang tinamaan talaga siya kung magagyan ang tinagamitin. But he is able to hold his composure, which I really appreciate, Lord. Let it be also mine when I will be brought to a certain position para malanganin ako. Let me be this kind of a person that this man is. O wala siya ng gano'n na. Parang wala lang. Yung isa na wala lang. Ano dyan, kasali doon. Siya nang wala doon. Kaya ito naalala ko sa gabi ito. Hindi ito kailangan at dapat nabigay sa atin kung anong damdamin. Kundi, pasasalamat sa ating Panginoon. Lalo na ngayon, na pagbasa ko naman sa mga post doon sa Facebook, o balik ng issue naman, COVID, Omicron, yung mga nag-release doon sa Manila, init na naman. Sabi ko sa rin ko, kung wala itong mensahe, wala itong banana clock, kung wala ang banal na espiritu na pinako ng Panginoon Jesus, bakit pa doon ng Leviticus until today? Do you believe that the Holy Ghost presence is still in the earth? Hindi wala ba kayo ng banal na nandito pa rin sa sanglibutan? He is still there. He is not taken away. Amen. Nandito pa, the earth is still full of the presence of the Holy Ghost. Right. And then the rapture has not taken place yet. Amen. Alam niyo ba, when the rapture is taken place, the Holy Ghost is taken out from the Gentiles? Why? Because the container of the Holy Ghost, the tabernacle in which the Holy Ghost is dwelling, is in His true church. At isa din yun. Isa naman ko ito. Isa din yun kasi pag-uwi ko, binubulay-bulay ko ang aming meeting, ko'y gumuhon at nagkasama sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, ito naman isa namin kasama sa Intel na nangaral na. Kawawa naman kayo sa Intel na pastor, kahit na po siguro yung hinahangan. Ang tagal-tagal na ng rapture nangyari, naghihintay pa kayo. 1963 ay wala na po ang chart dito na rapture na. Alam nyo, I never take notice of that with consent. God knows my heart. I have always trained myself to have respect on any man's belief. Because I also expect the same that they would do the same to me. Sabi ko, Panginoon, sakaling totoo itong kanyang pangalan na yan, talaga ang ginawa mo, Panginoon. Kinuha ko na ang truth church mo. We was 1963 pa. Ibig sabihin, Lord, yung mga narapture ay natama na nila kanilang unawa sa gabit, Panginoon. Kasi hanggang ngayon, no? Sabi ko, okay lang pala yung kailangan mo ito, okay? Kaya nakainuman ko, pinintuhan kining host nila na ako ang kauban ko sa Intan o kining patinaghanan nila kauban na ang tinawag kami rin sa Intan na baka ganito na kung bunggo kung hindi kay radio ng presentation di kami rin makabungguan hindi ba o ilan ni ikauban ang akong kauban sa Intan parihas di sila palughanan iko ang dami ko kasama sa Intan kaparihan ninyo din di ba kalaw. Kaya lang kami sa Intan, hindi kami organized na movement. We have freedom as local church. That is our secret. Wala kaming sino malaking tao dito sa ating gitnaan. Iisa lang dito ang dakila ang Panginoon Hesus at kanyang banal na presensya. We are all free people here. Walang magtuturo sa amin. Kaya binasa ko ito. Balikan mo na natin ang binasa natin, ha? Ano ibig sabihin mo sa? Balikan natin yun. Verse 9 ng Numbers. Kaya gikan sa kiltumian sa makapagpangan, ako nakakita kaniya. O gikan sa makabugturan, ako nakakita kaniya. Ani akaroon ka na mo yung usak katawa na nagpuyo na nag-inusara. Ano ibig sabihin? Independent. How did it say in English? Numbers 23, yung scripture rin ng Pilipinas. Tingnan ninyo ang verse 9. Far from the top of the rocks, I see him. Him talking of Israel. Parang sinisingular siya. That this nation came from one man who was called Jacob, na God called his name to Israel. So,
The Spirit of God through Bilaam is looking to this almost 2 million strong people, including the mixed multitude, as one man. Sabi dito, I see him, and from the hills I behold him. Lo, the people shall dwell alone. So, nag-iisa lang. Sa Tagalog, anong hindi ko nag-iisa, anong damage sa Tagalog? Verse 9. Chapter 23. Sapagkat mula sa taluktok ng mga bato ay aking nakikita siya, at mula sa mga burol ay akin siyang natatanaw. Nalito siya, isang bayang tatahang mag-isa. Tatahang mag-isa. At hindi ibibilang sa gitna ng mga bansa. Okay, listen to the prophets, kanyang pag-break scripture na to. Everything written in the Old Testament that is in story form is written for our admonition so that we can learn from it. This is Romans 15:4. Basahin natin muna. Let's give time to the scripture. Romans 15:4. Ito ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Hindi tayo nagsawa na magbasa nito. We are spiritual people, and we give much weight or more weight to the Word of God than all these temporal things and issues in the world today. Verse 4. Romans 15:4. Kay gisan unsay gisulat kaniadto ko, gisulat kini alang sa pagtuon kanato. Aron nga pinagi sa pailog o pinagi sa paglipay gikan sa kasulatan Jose. May paglipay gikan sa kasulatan. Hallelujah! Sige ka gisulit mo ikron, masubok ka lang, lain ka lang. Pulong, tuni ang pulong, pamati ang pulong, lipayon ka sa pulong. Gikan sa mga kasulatan, makabasog kita tagaw. Hallelujah! Read it to him. Read aloud. 15:4. English? Tagalog. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nakasulat dahil sa ikatutunan natin upang sa pamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Pag-aliw. Sa mga newspaper dati babasa mo, relax. See a movie. Quench your taste. Blake's Pride, magkanon. Okay yun, sa kanila walang problema. Ang makinig sa kanila. Pwede yan obra sa anak ng Diyos. We know that our pleasure, our rejoicing is the praises of the Lord. From there we get our hope. Amen. We get everything that gives sorrow and affliction of the Spirit. All those will be deleted from us when you hear the Word of God. His good intention for us, His good plan for us. Hallelujah! Amen. Yan. Kaya kung sabi kita, everything in the Old Testament that is in story form is written for our admonition. So that we can learn from it. Here it is right in Numbers 23:9. Yan ang gusto ko yung gawin natin pagsalusaluhan. Just single verse to remind us who we are in the eyes of God and what is He intentioning for us to be here. Habang hindi pa dumating tayo kayo itong sinang buo. Ang tingin niya sa atin, sa tok-tok ng burol, ibig sabihin, what is that? Is there any higher than His dwelling place right now? Ito'y tayo lang, ibig sabihin, si Balaam, nasa pangpang. Pangpang, mundo. Habang nagmamarchang Israel, kita nila. Kung siwano pa, hindi kayan. Ano sila hindi kayan mo eh? Parang kakotya. Ano ba ito? Sabi ng mga nasalan ito ba? Hindi. Magdalita daw ang picture nila eh. Talagang layo-layo sa atin. Supagdito lang. They are well-cultured kultura. Ibig sabihin, kung kultura ang pag-isipan, napakalayo talaga. Para ikahiya mo ang sarili mo kung hindi ka mag-put on the spiritual court of the Word of God. But that is in the natural. Kaya ito sabi ng propeta, from the top of the rocks I see Him. This is Balaam speaking. Kahit si Balaam ay hindi siya tunay na propeta,
provider, propita siya. He could foretell and foresee things. He has a spirit where God could come and make a contact. Mayroon taga-Indon, sabi ko, mali si Branham, sinabi niya, propita daw si Balaam. Alam niyo, sabi ng mga ex-mga Branham, mali daw ang ating propita nang tinawag ni si Balaam na propita. Sabi ko, exacto yun, how would you take Branham message? Propita itong si Balaam, hindi siya false prophet. Alam niyo ba si Balaam ang nagpapesi na kung saan ang Isaiah ng Israel is sila? A star will arise in Jacob, and the governor of my people will be born in them. That is a true prophecy. O ito, sabi ni Balaam, from the top of the rocks I say, and from the hills I behold him. Lo, the people shall dwell alone. Nag-iisa. Hindi nagtitindi kung kanino man. Kaya alone ang tawag. Pero mayroon na sa kanilang kalagitnaan, which is bridging them before them who are like a worm. Parang uod, gumakapang sa lupa. But we have a connection with the living God. What is that man? Who is that man? And there are things happening in their midst which only this living God can perform, which you cannot see somewhere else around the nations. Kung spiritual tayo, we can agree that it is so, and it will make you thankful to God and will keep you going and serving God with a zealous heart and a zealous mind. Hindi sila, hindi mo sila naisip na kauban sa mga denominasyon. Di mo tayo maging thankful kasi among the end time, hindi lang ako makapagtuwid kasi hindi ko naman yung trabaho eh. I could not produce with evidences, but I am more to believe. Marami na rin siguro dito sa internet, siguro ng nag-traffic lang, ay nakapasok na mga genuine ng spirit. Pag sakaling ay nanumuno ang pastor ay, ang kanyang mga Bible understanding ay tiwali sa last interpretation of the prophet. Yan ang denominasyon. Akala tama ka ng panawa, kanila lang hindi pala galing sa tunay na banal na Espiritu. Pangalan lang ang nagkaiba. Incline tayo. Kanina sinabi ko, hindi nyo alam, sa puso ko lang, marami kami nakasama. Kaya kami hindi kami representative sa intay. Representative lang kami sa aking local church. Kasi kung sinabi mong representative, pinadala ka sa grupo mo. Ay, alam nyo kung I will ask permission from my fellow intay, kayo lang yan sa intay, sa sagay. Kasi kami, ang aming unaway, si Jesus ay ang ama rin eh. Kung magkapaliho lang kayo sa kasamahan namin, kaya lang, hindi kami pumunta dito. Correct, kasi yan ang ginagamit nila. Ang mga panel ng apostolik ay, sino dito ang mag-represent ng Seventh Church, Seventh Adventist. Kasi, nag-deliver din doon ang Seventh Adventist. Yun ang representative ng Seventh Adventist. Kaming tatlo, hindi explore na dito siya. Nagawin kasama siya. At si Ditro, 5 kami. We are not representing the entire intay. Alaman nila na sa araw na yun meron binito ng intay, isang local church at ilang patron. Kasama yung ilang mga membro na sumali sa interview. Hindi ko na alam. Sabi ko, hindi nyo alam ang aming magkasamaan sa interview. Pahiha kayo, nagpunawa. Kasi binasa natin itong Acts 27. Maraming pagkatao na sa ating meeting. Ayaw din na maniwala na si Jesus ay nakatanggap ng banal na Espiritu. Kasi kung naman nila, si Jesus ay mismo ang banal na Espiritu. Kaya nang nabasa ko ito, kami ang talagang independent talaga ang true church. Israel is independent. Nag-iisa. Pero hindi siya takot, hindi tayo takot. Bakit? Mayroong kasama, mayroong tinig ng hari sa ating kalagitan. Moses, ito ay wala kong panahon ito kasi nabigyan ko na ito ng pagpapagal. Moses is declared the Bible as king. Kasi si Moses may tatlong opisina na ginampanan ni Moses. Moses is prophet, priest, and king. Particularly the type of Jesus Christ. Kasi Jesus is priest, prophet, and king. So, ang ibang mga hangkaya sa digmaan, hindi si Moses magsabi sa karoon. Hindi magsabi, sino-sino kaya magsabi sa digmaan? Siya pa rin ang nanunguna. General lang si Diyos pa. Pero kung paano tanggapin ang kalooban ng Diyos ang kanyang salita, hindi ibang tao sa kanilang
Kung mayroong pagkakasala, ang bayan, hindi ibang tao ang lalapit sa Diyos o lalapitan ng Diyos sa salin. Ito ang gawin nila para yung galit ay mawala sa kanila. Talk to them. Do this, Moses. Put a pole on us. Circle around the pole and let them look to the pole. What they will be in the snake so that they will be held. Si Moses pa rin. Hallelujah! Sino ba yung sa ating panahon? Jesus is the overall praise, prophet, and king. But in this particular age, we have a man in the name of William Branham who is acting on that capacity. I am saying on this age, Brother Branham is not the praise in the time of Paul. Si Paul doon ang praise. Siya doon ang pinakataas sa ministers na ginamit ng Pinoon. In that day, we have William Branham. That is enough for us. At hindi sinabi ng Pilipinas na, punta kayo, make this. Meron siyang sinabi na, yung mga young ministers, i-train. Pero hindi in the way that this is also training. Give me the textbook of the Bible school. Pag-aralan natin na hermeneutics. Ay, sinadora, Bicol, ay, ang panulay. Bicol na lang eh. But you can see with the sermon. Yung anointing yung spirit kasi, mayroon siya nakuhang kapayagan sa panahon ito. Sino nagbigay sa kanya-kanyang pastor? Hindi. Pinangaral ko lang, nakinig lang siya. God, nalugod ang Panginoon na siya pahayagan sa kanyang kaluluwa. Tanggap na niya. Sarili na niya yun. Kahit saan siya nagpunta, dala-dala niya ang kapayagan yun. Pag nag-aral siya, kung ikaw din ay tunay na bride, nagbigay ka ng Diyos, talagang aamin ka, mag-revive ka talaga. Through this instrumentality of this one guy. Amen. Yan ang true church. Mayroong araw. Hindi sa appointed ng tao sa amin ng Hebrews 5. Kung tutusin siya, matanay kapatid ni Moses. Pwede sila ni Moses. Nalaman ko Moses na gusto na Diyos magkaroon ng high priest dito sa ating bayan na kanyang ideal tungkol sa religious matters of this nation. Huwag mo kalimutan na matanda mga kapatid. Politika yun! It was God who did Moses call Aaron and his sons because they will be acting the office of priest. Everything is God appointment. Kaya next Sunday, i-review ko ang mga opisina natin kasi will be holding election on the 10th of January of this month. Okay? So, yan ang ating hinihintay. Everything is by God's appointment. The pastor. Kaya every year we have an election. Would you take care na? Bakit hindi na si pastor mag-pastor? Mga anak ko, bakit hindi na si daddy? Bakit masakot ka? Pag hindi mas maganda ba nga? As early? Ay mahayag na yan? Bakit alam mo siya na makita? Pag tatayo ka sa tungkulin ng isang tao na siya talaga ang itinaga ng Diyos, you are just a hindrance to the man, the right man, if you take that position which is not yours to start with. Then you have to wait on your own ministry. Because every gift is God-given. To me, I call gift God's inborn free talent. Gift. God's inborn free talent. Isinilang kang naitanin sa puso mo. Wala kang puntahan pagdating sa panahon ng Diyos. Sisibong talaga, lalabas talaga yan. Ngayon, hindi ka lang talaga noon. You stand on that and take that. You function on that. You cannot function the will. Gifts are given to profit the people of God. O kang pakinabangan ng mga tao ng Diyos. Kaya, you are just distracting the man, you are just a hindrance. Pinitigilan mo ang tamang tao para dyan. And it takes humility to do that. Hindi ito pauna-una. Pag ang tao, baguhan lang siya, kung siya ang itinala ng Diyos, welcome him with gratitude. Kung spiritual ka, it will bless you because that man is from God. Kahit inong liit lang ng kanyang tungkulin. Alam nyo kung wala nito magpapaganito mag-video ng times? Dito yung ka kasi magkakaroon ka ng kawalik sila ng times? Pagkanta na ito kahining, grabe ka, agdan lang, pakita na, umikin ka. But don't you know, there are masses, there are beloved brethren or sisters, sweeting it out, pinapawisan ng sarili para naman makita yung the pastor pinagdulak, the teacher pinagdulak, the biggest pinagdulak. If you will forget to give credit to that, the God of heaven will not forget to give credit to that people. Or else, hindi niya dalawin na siya ang katawanan naman irong buho o isang kamaliting na pinakamaliit kung walang function yan. God will recognize that with His word, put that in the body. Kaya tayo puno ng pag-asa habang nagugulong ang siyang limutan. Let's abide in the Word of God. Amen. Let's stick with the message of the hour. Let's rejoice in the hope and the presence of the Word of God.
So we thank God that God sent a messenger acting like a prophet, like Moses, a priest. Kasi ising for us. Ang daming quotation gusto itikap sa mga. I am praying for you right now. You don't have the capacity to come up to the leader wherein God will talk to you and you will talk to Him. So I am bridging the gap. Hindi ba manisip rin na standing in the gap? May nailang sa Homer, ang ito langat, dunay langat. And since God's purpose is oneness, we are in a distance from God. We don't have the capacity to talk to God. We are condemned. We are not living right. And we don't have the understanding to come to God. Dati doon siya patutuwa ko. I come to the Father, I talk to the Father, pagkatapos I talk to the Son. Kasi tinuruan ako ng katinig, tatlo daw sila. I must be practical. Kung tatlo talaga ang personal na nila, to talk to the three of them, or if bias lang sa aking pagsama. So, I talk to the Father, I talk to the Son. Medyo okay pa yung pagdating sa Holy Ghost. Problema talaga kasi ang makukunay ko lang sa kanya ay ibon. Ibon. Kaya hindi ko sinadya para kung spring na buntik. Bigla na akong tumayo kasi sabi, Panginoon, alam kong nandyan ka talaga. Isa-isa ito sa akin balang araw ha. Nahirapan ako. Kitang-kita ko ngayon. I was honest. Kaya I am thankful to God. He sent a voice in this last day. So, yet kung tingnan mo sa moral standpoint, talagang bitin kayo. I could not live very well like a pastor. I don't have a car. Kasi kahit buhay pa si Brother, mayroon ng spiritual siya nga. If you don't have 5 Cadillacs, you are not called in the ministry. Ano yung Cadillac kung sa atin pa ngayon? Pajero. Wala doman yung Pajero. Ano ba ngayon ang pinagmagawang sasakyan? Pajero pa yun. Kung wala kang Pajero, hindi ka lang tinawag ng pastor. Kung ganyan ang standard, hindi ako tinawag. Kahit kasi kanula ako Kung sabi ko kahapon na nagpunta dito na magpakasal, sa Sabado Exo may kasulong ko sa Pratrama. Ninaningin, ako'y lakinan. Si Pastor Sakaya dia, tricycle driver ako. Bako ako tinawag sa ministry, tricycle driver po ako. Kaya wala akong marunong baka, napakinggan niyo aking pangalan, akalain niyo na ako isang mayaman. Hindi ko mayaman sa Pastor Sakaya. Wala akong sasakyan, kaya ng karamihan ng mga pastor. And I praise God po kasi kanila, we have that pastor. Hindi din ako diskusado wala akong sasakyan kasi ang tutulang din ako sa lahat ng sasakyan dito na nakaparaan na akin lahat yan. Hindi ko inaging akin. Mali, pangit naman yun. Ibig sabihin, mahihiram ko yan kahit anong oras. At kung mayroong problema, hindi ako gasto nila. Sila ang tunay na may-ari. Manawaan nyo, sabi ko. The first time na si Pastor Noel, sabi sa akin, kasal kayo, I was thinking na napuntahin ko kayo dito, dirita mo kaslon. Ang Katolik ko ito, magpakasal na hiyang-hiyang, o din na bukin mo, tumag dito, magpakasal. Humakasal pa uli silang lugar. So, ang akong plano sa inyo, pariyon tayo ulit sa Sabado sa buntag, kaslon tamo, pauwi mo kay Sabado makikong kasalan to at kumbira sa bukid. Pero kaya nakita ka nung brand, face-to-face, Pastor Noel. Sa Pastor Noel, tayo yung Pastor na, nakanhili ako nito mo, Pastor Noel na introduce din mo sa mo. Ilayo ka Pastor, kaya ako mga libro dito sa mga payang, hindi mo nga nakaplastar. Ito, karoon lang sa mga muna-muna, at doon tamo sa inyong kasal. 3-5 lang ba? Yung isabat Pastor, buwan ko ka personal. At doon tamo. Kaya ako nito, kung bilis ako manhod, ilagay, hindi ako maka-entertain ninyo, kaya wala ko lisensya. Pero tamaan sa Diyos, isa suwag ito mo, grasya niyo sa Diyos. Biyaya lang ito ng Panginoon sa lahat sa aking buhay. Sabi mo, I will go to your place. I will perform this ceremony in person. I will be there. Kasama sila. Because hiniram ako ng sasakyan sa aking sarilo kasi nalong sasakyan. At excited ako, pero mga bagay-bagay excited ako. Nakarinig mo ka ng lugar na gitawag na Monkey Sanctuary? Kana ba mo ato ka, harangin ka ng maraming mga ano sunggo yung monkey mo, unggoy. Ay, di pa sunggo sa garo. Eh, di ba sunggo ka, naalala ko naman, basa ko ng comic, sunggo daw. Sige, unggoy. Haharangin yung sasakyan mo, at papasok ito na kung mayroong pwedeng mapasukan, papasok ka, maghanap-hanap kung anong pagkain. So, isip ko, dinhan sa sarang tinapay, kaming tinapay, at matutuwa talaga si siya na ako ko. Kung makita yung buhay na unggoy, sabi ko, bigyan ko yan ng tinapay, tinapos, tinahon sa sipon na. So, I will be there
So ako nagpasalamat ng Diyos. Kaya, there's much to enjoy in the Lord. There's much to rejoice about. I don't care kung hindi tayo denominasyon. Wala tayong kanin, wala tayong bakod sa paligid. Ang ating mga pastor ay hindi well educated. Kultura lang yan. Culture lang yan. The world has much of that. We should not be after their image. Let's content ourselves with how God designed us. Let's offer ourselves to God. He designed us. Let's not long for something else. But people say like this. God looking down from the top of the rocks, not in some valley, looking for their bad poets. O, tingnan nyo? Tingnan natin ang naigit. Hindi ang Diyos hindi naroon sa rako kung saan parang nasa valley tayo at yung valley yung pinakababa sa ating buhay. Kung magabigyan ng kahulugan. Yung when we are down, when we are weak, when we have doubts, God is not looking at us in that condition. Oh, SPV. Talagang we'll be glad to know that. Alam ng Diyos, but He do not give. Hindi niya tinitingnan niya when we are down, when we are weak. When we shoot out, God is not looking at that. God looking down from the top of the rocks, not in somebody looking for their bad points. And containing them. Tingnan nyo? Kung nandito lang lahat, lalo na mga Pinoy ko. Pero sinabi nga, the best way of living in a movement with your individualship is not more on condemnation but on motivation. Agree ako talaga dyan. Kasi kung approach mo ay pala condemn na lang, how would the people feel? They will not even trust themselves. They might say, oh, I'm not doing good. Pastor is always condemning us. The prophet said, in the family, if there is word to be praised, you praise your son. Kung madali ka lang mag-praise sa kanila kung kailang i-praise sila. Ayan ang Diyos sa Israel. He is not looking at Israel in their bad poets, yet they have and condemning them. God seeing them the way He wanted to see them. God is looking at them the way He wanted to see them. Ano? Covered by the blood. Kaya, along the way, binigay na ang sacrificial commandment. Nalala nyo ba sabi yung tinuro ko dito? Ilang bang mga hayop ko yung matatanggap sa tinawag na pagsasacrifice? Di ba 5? Baka, lamb, goat, pigeon, tatunang. And they are all pointing to the Lord in His sacrificial death at the cross so that the blood being shed would cover us. In the Old Testament, it was a covering. In our it is beyond. Mas higit pa sa covering. Sabi na Pita, kung meron dito, dumi. Lagyan ko ng panyo sa itaas. It is covered. But kunin mo yung covering, nandyan pa rin. But the blood of Jesus, not like the blood of the Lamb. It's not only covered, it takes away the filth, the sin. Right away. Oh, bakit kinuha na ba't na tagunan pa? Ito na siguro tagun. Kailangan ito ng tagun ng takip kasi. While we're in this place, small or great, magkasara pa rin tayo. Hallelujah! Nagpaghanap tayo ng Diyos. So, the all, gano'n sa tradition eh. Sa water baptism, ang lahat ng past sins ay pinapatawan na yan. So, that is salvation. From past sins, but it is nothing na hindi ka na kailangan ng Father's state in serving the Lord. You need a process called sanctification. Apostolic, doon ang pinili ka kasi sa water baptism, ligtas ka na. Hindi, sa ating Israel, ligtas ka from past sins. You are still prone to commit sins in the future. That's why the blood must be left behind. Kahit it has not its initial state of taking the sins, but it must be there to cover us. So that when we ask forgiveness, God will hear our voice, but He will not see our real status as sinners. Kasi He is too holy, baka matangamak tayo. So, in order for the Father to see us, the blood must be left behind to cover us. Hallelujah! Ito. He wanted to see them from the height of love and mercy. Ito? Ang napakinggan. From the height of love and mercy. Sa kanyang, sa pinakakataas, sa pag-ibig at
awa ng Panginoon. Yan ang gusto niyang ititid niyang mamata niya sa atin. Hindi to see our bad points and to condemn us. They dwelt alone. Talking of Israel, they dwelt alone. And they were not organized. Kaya dito, I was so cautious when I told the pastor sa Bacolod, what if we shall apply sa SEC ng legislation? So we took it over to hear both sides. Baka mayroong mag-isip na, organisasyon pala kayo. Bakit kayo nagkaliso sa SEC? Sabi, let's talk about this. What is our motive natin itong register? Kung i-register natin, pagkatapos sabihin natin, ang hindi kasali sa ating registered name, huwag natin kung pag-aralin yan, kung mayroon ito. Yan! Diminisyon yan! Kaya sabi ko, inisip ko na, pag na-organize na natagalan na tayo sa registration sa SEC, kung sakaling narinig tayo ang ating kasamang paso sa India na salita na masama, imbitahin natin sa 15 minutes siya ang ating gagawin preacher. Tingnan natin kaya pinagsalita na masama. No. Ang diminisyon, ang baptist, hindi magkatagalan ng activity sa kanila. Kasi hindi sila pala yung grupo. So to let them know that we are not organized to have a name, let them be our speaker kung magpapitipon tayo. Ang purpose natin dito, si Matuto, si Pastor Saiping, ngayon, I think level 4 ang iwiyo o level 3. Meron sila ang outreach doon. Kawawa sila dalawa, hindi na makadalaw sa kanilang outreach. Yan ang ating purpose. Kasi baka bigyan dito ng 88 ang kapastoran, hindi kasali sa ihahad ba na doon sa Sikuin. Pastor ka kayo. Anong pro-pastor ka? Wala ka idea. Sabi ko, kung sabihin nila tayo organisasyon, di ba alam nila natin inimbita na magkapastor galing sa Manila? Halos lahat ay mga register. Hindi ko magbagitin pangalan na. Yung mga malalaking pangalan mga pastor galing sa NCR. Halos lahat ay mga register. Bakit wala kayong sabing masama? Bakit ngayon na kami? Yung ilang nakasamahan yung sa negosyo ng register na. Ang sinasabi nito, hindi organized, yung bang may control. Si Moses, tatlo ang kanyang ginampanan prophet Christ. Tingnan mo kung karnal ba si Moses. Mayroon ba siyang sinasabi na, ito ang gusto ko mangyari ha. You have nothing to say about this. This is me. Wala. Talagang he's waiting on the word of the Lord. Yan ang ibig sabihin. Hindi tayo organisasyon. Did he not have a king? Kasi nang hindi king, sabi ng iba, hindi daw king si Moses. Hindi king. Katulad yung mga king sa iyo, ang pinakasimple lang. Ang dali mo nawain. Did not have a king. Yung Israel, in the Exodus, did not have a king. Like this king, katulad ni Balak, yung nagbigay kay Balaam ng pabor, financial, yung ang ginto. Sige, you curse Israel. Yan. Yun ang hari. Wala ang itong mga tao. Kasi ang hari nila ay kung sila nakaabot na doon at they will grow and grow. Saka na lang ang Diyos. Magbasa yan sa Deuteronomy. Bago sila dumating si Claudius ang sabi ng Diyos, kung kayo'y handog na doon, makaabot na sa kanyang tubain na tinagapon ko sa inyo, kung sakaling magkaroon din ng hari, ito ang dintipahin na ng Diyos ang hari. Kailangan hindi siya maraming asawa, hindi siya magkaroon ng maraming kabayo, hindi siya magkaroon ng maraming ari-arian, baka yung puso niya ay maligaw. Yan. Ito yung, they didn't have a king. But Moses is declared as king. Mayroon ako mga scripture dyan. King si Moses. The voice of the shout of the king is in our midst. Yan makasabi. But the man is not a human presbyter, is not a human tulad mga denomination ng Islam. Dinrestitong mga kahit na mali na ang turo, sunod-sunuran pa nito kasi siya may busi doon sa kanila. Baka hindi sa sukutan sa mga request, tulad mga financial. Manmanan is not lagat. Look at tumalmanan as some sort na king kasi talagang lingkod siya ng Diyos. They had a prophet. You see? And the prophet had God in him by the Spirit. And the word came to the prophet. And the word went to the people. Did not belong to the United Nation. Did not belong to the World Council of Churches, to the Baptist Presbyterians, Assembly of God or any group. They did not need to belong. They were joined to God. They did not need counsel from any council. They had not said the Lord in the Lord. Hallelujah. So, hindi ko tingala ako tatapos na. Taguin namin ni Nunoy at ni Bradford na ako'y nanalangin sa gabi. Kasali ko siya dito. Binubulay ko muna
I remind myself again sa meeting para na-refresh sa aking mind kasi yung mga galaw ng mga tao doon, yung pwede mong maririnig. At yung mga good things na nakita ko na pamo sa akin, pinapasalamatan ko ang Diyos. I give thanks to God. Lord, thank you, Lord. Ano, Lord, kung hindi mo pinahayag ito sa amin? Yung Acts chapter 33, Lord, alam mo, Lord, noon, ito yung una ko nabasa doon pa natin pagtipon doon sa food court natin. Wala pa noon ang ditibol. Sa malala ko lang, 4 lang na referensya ng Pokemon, kinuha ko ang aking suporta na ako'y tumayo na ang ganhin ito. Ang Ama Espiritu na tumahan kay Kristo na tao. O hindi natural na tao na parang ordinary. Kahit sa kanyang birth, sino bang tao na pinanganak na walang tatay? Nagbunti sa kanyang nanay, hindi tao na kabunti, kundi ang Diyos. Yet he is a man, he is placed and good. Ano, angel? Siya hindi siya tao ano sa angel? Pero marang mga bilido noon parang takot na tiklan na si Jesus ay tao. Ang dami Espiritu tao. Ito takot ko, hindi tao? Ito tao. So Lord, noon, 4 na buklit lang, tinayuan ko lang. Yun na ang stand ko. God came down as Spirit, living Jesus who was a man, making him God on earth. Wala kang ditibol. Pero sa kahuli-ulihan, may ditibol na kahit bata ka sa living Spirit. Ako, ang tapang. Kasi he's equipped with a lot of knowledge. Kaya I know how to understand young ministers. Ganyan din ako noon. So from that point on, I start with another. Sabi ko, yung Acts 23, isa yan noon ang tulad na sayahan ako. Jesus has received the Holy Ghost. Mayroon din tanong kay Nonoy. Yung natanggap ng mga bilido na Holy Ghost, pareha rin na Holy Ghost natanggap ni Jesus na comforter. Ang Acts 23, ang balang Espiritu baga itong nadawat, bago na Holy Ghost nadawat ni Jesus. Ang Biblia, Ephesians 4, nagsasabi, isa lang Espiritu. Isang Diyos Ama, isang katawan, isang Iglesia, isang bautiso, isang Espiritu. Hindi dalawang Espiritu. So, ang natanggap ni Jesus is the same Spirit na natanggap ng katapos-tapusang pinili ng Diyos. Not in the same mission, because in Jesus dwelt the fullness. Basahin natin ulit Acts 23. Hindi ba yan ang pagkasabi? Tayo. Hanggang dito lang ako. Let's remind ourselves again. This Jesus, who is exalted into heaven and seated at the right hand of God, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, had shed this forth. Buting nun, ang nadawat ni Jesus, nakaroon tuwa na sa langit, sa tao sa Diyos, na nakadawat siya sa malamang Espiritu ng Samahan. Inyong nakita ka doon, iya kung gibugbo ka na mo. Pwede ko naman. Had shed this forth which you have shed on earth. Ayun sa inyong nakita at karinig, yung malamang Espiritu ng tagap ni Jesus, galing mula sa Ama, ay sa rin na nakita nyo ngayon ay ibinuhos. What does it mean? The continuity of the Spirit dwelling in one man to many bodies. Wala na kong panahon. It is in the Old Testament, sabi ng Diyos kay Moses, ang bigat ng iyong responsibility. Ang aking Espiritu ay sa iyo ko lang ibinigay. Nag-iisa ka lang. Sinunay na kinig. Ito na sa Old Testament to eh. Yung isang Espiritu na natanggap ni Jesus ay siya na ibinuhos sa bawat isa natin. Moses, napakabigat ng iyong tungkulin, Moses. Every problem, kahit kung kinag-diferensya ng mga believers, ikaw pala na nagsisito daw. Yung mga digmaan sa mga hari na inyong daanan sa inyong Exodus ay ikaw pala ang nangunguna upang sinikalabanin. Ang dami mong gawain, Moses. Magpili ka ng 70 illness ng Israel dahil mo dito sa tabernacle. Kasi kunin mo yung Espiritu na sa sayo at ibigay ko sa kanilang 70. So, pero sa lahat na sa 70, wala si Moses Taluya. He is still capable of leading the whole nation. But the work is delegated to 70 more. So when the church was established, God is leading in one body, healing the sick, preaching the gospel for salvation. Everything is performed by Jesus. But Jesus could not do it all. No wonder, when he left there and go back to the Father, he knows that the work was gone. Sinners must be saved.
Sick must be healed. The son must be comforted. And all those things that he started, Acts chapter 1, what Jesus started to do. Yeah, so the same Holy Ghost in Jesus, the same Holy Ghost today. Mga kapatiran, hindi lang for doctrinal sake na tayo dapat magpapasalamat ng Diyos. Kahit nasa talagang the work of the Holy Ghost. It's not for gift. Kahit hindi tayo magpipigil so that we put emphasis speaking in tongues and all those outward motion. But let's be honest. Look at yourself. Paano ka nakapalayan na ng gayon? Paano mo nakaya sa katagal na ang panahon na nilito tayo? Do you think it is of your own human strength? When in fact the world that we're living today is full of temptation. Full of things that will weary down your spirit in leading a different life as to the principle and the way of living. It is easy to yield to the world. Why should we stand like this when we are just few in numbers? Hindi kasanayan ng tao itong ating mga pag-ugali, maraan sa pamumuhay. It's hard to live a Christian life, but no. Nakuha pa ganit na, we still decide to live more, kung mas lagi mang more holier, lahat-lahat na to project God's image in us. We decide to live that more. Kung hindi ba yan, sign that God is with us and in us. And God is pleased to continue with us along the way. Until the great rapture is the promise to the church through the Apostle Paul. Amen. Kaya I'm glad to see you. Kahit wala akong salita kung minsan na ma-concept sa aking mind, just looking at you, I will lift up my hand si Lord. This is that brother. Alam ko, ang tagal itong kakilala ko dito sa Israel. Ang dugay ko na ikaw manuning magpagilya, kini mo kasawahan mo. Kini yung tipo, Lord. Dinidikit din dito ito. Inaalay sa iyo, Lord, dedication. Ngayon ay dinadala, nag-aasawa na. Lord, who am I that I should lead these people? On my part, I must be thankful to the Lord. When I look at my family, Lord, I know there are some pastors, kanang mga anak lalaki, naging bakla. Ano ko yun? Alam na't mentionin, no point na ito. I'm just saying for a fact, in comparison so that I will be thankful to the Lord, kung bakit to my son. Sabi ko, my only son, Lord, is this my son? I could have has been low in leading and training him, but Lord, now he is now in your service, and I am continuing with his living, and I pray he will grow more. It is reason enough for me to thank the God that I serve. Tingnan mo aking mga kapatid. Nagpunta kami doon ni Brother Fred, Marmane, nag-take kay Moses. Sabi ko, dalawa akong kapatid, kasama ko ngayon, nagdalaw sa kay Brother Moses. Kung buhay lang sa pagpiping at tingnan niya, makita ng kanyang mga anak lalaki ay nagsama ng Diyos, ay talaga magpapasalamat talaga yan. Dakila kanyang magpapasalamat. Kaya let's be sensitive to look around. We have a lot of things in this life to be thankful to God. Kung ganyan lang ang ating outlook, talagang mawala itong mga differences, itong mga full finding, itong mga negative finding, just like God. He's looking in the height of His love and mercy. God is on top, He's not down, no? Wala ang Panginoon sa bubong ng lugar. Kaya kung manaway ko, ang ginagawa, yung naiingit lang yan. Ang naiingit, nasa baba yung kanyang-kinigit lang, parang nasa itas. Sa inyo, ang may mata, naiingit pa sa bulang. Yan ang sinasabi ko. Ang mayaman naiingit pa sa mahirap. Yung nagpa-practice ng mga negative na mga ugali, baba yun. Yung kasi, kaya huwag na akong sakaling pagsabihan ng masarap ikaw, yung mga pag-aaral lahat-lahat, i-araw naman na hindi naman totoo. When the fact is, yung mga negative, binigyan mong pansin, ba't na may katotohanan? Now, if you try to correct yourself, pag nandun na wala lang tayo ng correction, kaya I will not take, hindi talaga ako tataglan doon sa mga negative. I take them as positive for me. Yung mga pag-ugali ko. Ano kung totoo? At mag-rapture, naiwan ako. Kaya I have to take everything here in a positive outlook. I believe we will profit from that. Kung yan ang kanyang ating point of view. Amen? So may nakuha ka po sa kaming ito. If the voice of God talking to you tonight, hindi na kailangan na marami. Kahit kunti lang, kahit isa lang na buses that will give you a life in this life. Lalo na, ulitin ko, kahit kayo, tingnan niyo sa inyong cellphone. Balik naman ang issue sa COVID. Maawa ka sa mga kapwa natin Pilipino. Nagmamata na doon. Yung isa, kanyang hinahanap ng presidente.
Ako'y abogado, walang hindi. Abogado din kayo. Baba na, ayos mo makanagpunta ka nito, usapan natin ito. Sobrang itong ginagawa mo, hindi na ito makabatas. Hindi na ito makakonstitusyon. So, ang daming claim sa ito. There's a lot of voices in this age crying for attention, but there will never be a voice so important as the word attending, but the voice of the Holy. So, let him that have an ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches. Hallelujah. So, awitin natin yung redeem before we pray for closing the pagkakas. I think redeem is 140, I think it's 140. Sana I'm going to sing a song that is para constitutional ang wala na ko nakakaala na constitutional. Dito na lang, kahit video may kabigyan ng kundi. Pero ulit-ulayan natin ang kahulugan ng mensahe. Redeem. What a sweet word. Ibig nyo may abisip ng redeem. Ito'y katulad ng isang gamit mo, katulad ng relo na nasala mo. Nasa kamay ng ibang tao at iyong ari-arian. Mabayad ka ng halaga o nakuha mong balik sa'yo. Ito'y ginagamit din sa mga yung sa mga gubat, yung sa mga digmaan, at na nahuli ka nakaaway doon. Prisoner of war ka. So iparansom ka, tulad ng mga musaya. Nahuli ka ng musaya. So pahirapan ka na doon sa kanilang pagsasama. Pahirapan ka. Manang huli ko, wala na silang magawa sa'yo, papatayin ka. So, iparansom mo yung ransom price, 1 million, 2 million, yan ang halaga ng iyong buhay. Walang pinakamakasalanan na hindi kaya na isang bayaran. Kaya siya ang ating pinupuri kasi siya ang nag-redeem sa atin. We enjoy freedom again. We enjoy life again because nothing could harm us. We are redeemed by the blood of the Lord. Hallelujah! Kaya I pray sa inyo mga kapatid na ulitin ko, dugan ito yung nagpuyo. Akit anak ko na yung mag-asawa, Lord, dugan kayo na po. Dugan na kayo, Lord. Ano nagkauban ng Lord? Sa dugo ko sa'yo, ako yung kayo. Paano yung nagkakalan eh? Yung Ginoo, sobra pa sa unong relasyon. Kaya sa nakanalan ng nagkaroon na ako, pila na kami sila kakuyong kay anong tingog, mag-merge together, nag-displice pag dahil Ginoo. Ikaw, kamang ka na Ginoo, mag-invite sa langit Ginoo. Tingog ni Suanso, tingog ni Suanso, tingog ni Suanso. O siya na may katingog Lord, isang huli, pag nagsamay ito na Ginoo. Let's sing this song.
sila sa wakiyang nagawa kay Brother Theodore sa Riding Luka. Before it request Brother Mane ang sakit to offer the closing and benediction prayer for this evening service. Mane, God bless. Nanamanalang itong Ginoo, ito kami sa pagsadayaw. Salamat sa inyong Ginoo. Ang kapilili ko niya ikaw, nagapamulong sa among suma, pati yung alakas. Lord, bigyan mo na tanong mo, makakaos yung katawan. Ginoo, salamat din sa inyong presensya. Ang tahala ng mga kapwis, ni Kabigaw, tulog kamahal, Ginoo, ito kapadayon. Ako ini isa kapaagi, kapadayon kami Lord, may lalong sa ito sa kamisahin sa among panahon. Ito salamat din, ito na naman kung nagkalunganan. Alangin kami, nagkatsa nga yung gabihon. Marami lang kami mahal. Kamisahin ang kapatid sa gabihon. Kapadayon mo paagi, pamulong dinimahal. Hindi lang pinitulog Diyos sa bag. Kaya, grabe sa among imo alagas. Kung hindi mo dinimaambit man sa imong katawhan. Sa kanyang kapamanin, salamat kami Ginoo, kami mahal. Kaya ikaw kaniyasa kang piliwanan ang susunod na kayo. Kani Ginoo, sa inyo naman ibalik, sa kanang himayo pagpasalamat, Ginoo, pinahot ng pamahan, yung magpadayon ikaw, yung magdiko sa kasing-kasing, hindi luhaton Ginoo, ang kininahalan kanino, samtang kami nagpaabot. Lord, yan ang takong abdaw, may ikaw nabalik. Mahal ninyo, ang imong iglesia na wala boleh pinutugman sa mahal. Ikaw ang ginayang ng kabihon. Tapos ikaw, Ginoo, na salamatan ako. Sa ginawamahan, ako kinigahan ka rin mo kung nagkakampo pilayawan. Tapos inimisay din ka kabihon. Sa inyo naman Diyos, ikaw, Lord, kang ihimaya. Ang ilang masingalan na mahal. Ang Ginoo Kristo, pintaga, ang ibalik at walang ihimaya. Amen. And forever great.